Niya, wala bang ano dito? Okay lang? Sige, meron naman akong Bible. Start tayo sa 5 hanggang 9. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Naka-mention talaga, Yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang siyang magpapala ng kanyang salita. Ang ating pag-usapan, walang panahon sa pagtulog. Sabi niyo, bakit? Puyat ba, pastora? Kailangan magpuyat, sabi pa ni Doc Willie. Doc Willie, kailangan matulog ng eksaktong oras, 8 hours a day, no? Kasi kung hindi, lalabas yung mga karamdaman, no? Pero sa atin na mga Christian, hindi naman literal, na ikaw ay matutulog. Kasi ano ang, sa ating mga Christian, lagi bago natin i-define kung ano yung sleep. Sa atin na mga Christian, sa ating paglilingkod sa Panginoon, tayo'y naglalakad. Tayo'y tumatakbo. Diba? But don't forget, meron tayong pinaglalaban. Sa ating paglalakbay, sa ating paglalakad, sa ating pagtatakbo, lagi nating alalahanin na meron tayong gera na hinaharap. Meron tayong totoong haharapin sa buhay. Na minsan tayo ay napapagod, na minsan gusto na nating matulog sa pagod. Kasi yun naman talaga sa ating katawan, pag napagod ka, tulog ka lang. No? But we talk about the spiritual life, that sometimes we want to sleep kasi pagod na pagod ka na. Diba? Pero yung pagiging antukin mo, siyang magbibigay sa'yo ng magiging powerless. Tingnan mo pag ikaw tulog. May lakas ka ba? Hindi mo alam anong nangyayari. Diba? Wala kang lakas. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag kang antok-antok, huwag kang pagod-pagod, huwag kang tulog-tulog. Sabihin mo sa iyong katabi, hoy, gising. Baka tulog. Diba? Ganon kasi, magiging powerless ang isang tao. Remember, ang DNA na binigay ng Diyos sa atin, forward. Sabi mo sa yung katabi, forward. Yun yung, alam mo ba yung DNA sa science, yung mga chromosome, mga X and Y, whatever, yung mga ganon sa science. Nanggaling sa atin, sa Diyos, forward ang nasa atin, no, na DNA. Wala itong balik. Ano tawag dito? Backward. Walang ganun. Kasi forward motion. Ito yung sinasabi. Ano ba ang mga attitude of God, no, sa kanyang mga anak as a Christian life? Ito yung magiging attitude. More, greater, forward. So nandoon yung forward. Higher, deeper,
Oh, higher, mas mataas ka, deeper, mas malalim ang pag-unawa mo, pagkilala sa Diyos. Yun yung mga attitude or character as a Christian. Kailangan meron kang ganun. Ano pa? Na related doon sa Christian life. May passion, drive, reaching, stretching, praising, hunger, and thirst. Di ba? Sa Panginoon, kailangan lagi tayong naghahanap ng ating pagkain, ng ating kaluluwa. Hindi ibig sabihin na nakarinig ka na, is enough na. Tapos sunod buwan ka na naman kakain. Ano nangyari sa'yo? Malnourished. Di ba? Lagi ang mga Christian life, lagi kang naghahangad na makakain lagi na salita ng Panginoon. Amen? Isa yan sa attitude of God when it comes to Christian life. Anong sabi dito sa Exodus 14:15? Ito sinabi ng Diyos, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Kasi sa panahon nito, pagod na si Moses, hindi na niya alam ang gagawin. Diba? Pag maraming pasaway, nakakapagod din. Sinabi pa nila, this month daw is appreciation month. Nag-appreciate ba kayo? Alam niyo mga kapatid, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman namin nire-required talaga. Hindi kami sanay na lagi kaming nililift up. I don't know. Kasi si Daddy dati, hindi siya sanay na laging tinataas. Kasi mas lalo pa namin pag-igihan. Kasi kung lagi naming, pero of course, gusto din namin kung may mag-appreciate. Pero wala, okay lang din. Bahala. Kung hindi naman, sabi na appreciate month. Pero okay lang din kung nakilala nyo naman ang praise the Lord, thank you. Pero yung utusan pa kayo, gagawa kayo ng para sa amin. Naku mga kapatid, wala yan sa Kasi si Bishop noon, di bali na hindi siya ma-appreciate ng tao. Gusto niya, ma-appreciate siya ng Diyos sa ginawa niya. Di ba? Yun ang mahalaga. Anuin ba natin? Ina-appreciate ka ng tao, pero sa Diyos, hindi naman pala. Kaya-aya, di ba? Pero hindi ko naman pinipigilan. Hindi naman ako, dyan mga kapatid, na laban. Hindi naman. Pero sa amin, kung mayroon, di salamat. Pag hindi, di bali ang Diyos naman ang ating pinapahalagahan sa lahat ng mga effort na ginawa natin. Kahit mga pastor, mga leaders, kailangan din naman nila acknowledge. Pero alam nyo, hindi talaga namin inutusan ng mga members na nakilalanin yung mga ginawa namin. Kasi gusto namin ang bawat ginawa namin, lagi naming pinagsikapan. Yung bang kulang, parang lagi mong pinagigihan na para sa Panginoon. Ang lahat ng ginagawa ng mga leaders, ng mga pastors sa Diyos, ang Diyos na ang mag-appreciate, ang mag-acknowledge sa lahat ng ginawa. Amen! Hallelujah! Pero kung kayo, meron talaga kayong attitude na magpasalamatin, dagdag points. Diba? Or meron kayong ganon. Kaya siguro, yun ang aming natutunan. Kaya hindi namin kayo pang utusan na maghanda ng regalo, dyan, yung ganon. It depends kung kayo may tawag dito? Common sense, nasiyahan ang mga leaders ninyo. Pero yung mga leaders maghintay, sabihin nyo, oy, bigyan nyo naman ako ng appreciation. Parang gano'n, pinipil. Kasi lahat ng pagpapagal ko, ang hirap pa naman kayo sunduin. Ang hirap pa naman kayo bisitahan. Ang hirap pa naman laging nagpipreach sa inyo. Ang titigas pa ng ulo. Di ba? Parang gano'n. So para ka nang naghahanap na ibabalik sa kanila. Ang sa tao yung ginawa mo. Pero mahalaga sa mga leaders, galing sa Panginoon dapat ang matanggap namin o sa ating mga anak ng Diyos sa pagsisikap natin, galing sa Diyos ang lahat ng appreciation. Amen? Yung bang alam ni Lord, lahat ng ginawa mo hindi sa tao kung hindi sa Panginoon. Siya na mag-bless sa'yo, siya na ang magano sa inyo. Kung hindi ka man kilalanin ng tao, okay lang. Basta sa Panginoon, kilala ka. Amen? Hallelujah. Kaya, hindi yata nauso dito.
Pero kung kayo magbigay mga kapatid, ay nako, pero wala man. Joke lang. Hindi naman, di talaga pinipili. Ang mahalaga mga kapatid, na-appreciate na namin yung support ninyo, yung laging nandyan kayo sa gawain ng Panginoon. Enough na yon na pinahalagahan nyo ang mga leaders ninyo, ang mga pastors ninyo sa inyong uhay. Isang paraan na yan. Kahit hindi kayo nagbigay ng bagay, isang paraan na yan na na-appreciate ninyo sila dahil support kayo, tumulong kayo sa gawain ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Napakabuti niya. Araw-araw, hindi lang month of October, nagtapat ka, na-acknowledge mo yung ginawa sa'yo. Hindi. Araw-araw. Dapat nating pasalamatan ang Diyos at yung taong nagiging tulay sa iyong kaligtasan. At higit sa lahat, ang mga pastor na nagtsatsaga, hindi kaya lalim. Pag nag-assign ng 1 week kaya, lalo na pag dalawa ang inyong sermon, may umaga, may hapon, may gabi. Di ba? Pero, of course, sa amin iniisip, ang Diyos na talaga ang parang siya na ang magbalik, di ba? Ng mga blessing sa lahat ng ang mga leaders, uhay leaders, talagang nagbibisita sila, nag-encourage, mga kapatid, pasing pa na tayo, gawain na natin. Diba? Isa din yan. Pero kung nandun pa rin pagmamahal at giver ka talaga, may sobra-sobra kang mga welcome na welcome. Diba? Ang mga bagay-bagay na yan. Pero ang importante, kung magbigay ka man ng bagay niya, absinos ka rin, wala. Wag na lang. Di bali na walang bagay, pero always present ka. Yun ang pinakamahalaga. Amen! Hallelujah! Na-appreciate lahat yun. So, ito yung sabi ni Moses. Nag-alala siya, pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? He speak unto the children of Israel that they go forward. Hindi niya. Kasi minsan, di ba, nakakapagod talaga. Minsan, Lord, anuhin ko naman itong mga tigas talaga ulo. Sabi ng Diyos kay Moses, kahit ganun man na-encounter niya, sabihin mo sa mga Israelite people, they go forward, patuloy, na maglilingkod sa Panginoon. Kahit anuman, mapipil mo man yung kapaguran. Kasi minsan tayo, everybody needs a cheerleader. Parang gusto mo makita yung isa active, pag-active ka rin. Pero pag ikaw na gani ang magiging leader, parang wala na talaga ikaw titingnan kasi ikaw na talaga ang tinitingnan. Di ba? Kasi minsan tayo, kung meron tayong ginaguide, nanghina man siya, manghina din ako. Nag-active ba siya, mag-active din ako. Pero pag ikaw na talaga ang tinitingnan, wala ka na talagang ibang titingnan, sarili mo na. Di ba? May, kailangan talaga merong cheerleader in their life. Sometimes, hindi mo gusto na may mag-cheer up sa'yo. Hindi ka masaya. Kasi nga, napagod ka na sa lahat ng problema at gusto mo nang magpahinga. Alam mo ba, iba pa naman ang pahinga na tinuturong ng mga Christian. Yung magbalik loob sa mundo. Parang yung na yun, magpahinga. Hindi dapat kasi sa journey natin sa Diyos, isang maglalakbay, dapat hindi ka laging nagpapahinga. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo sa isang malalakbay, isang travelers, kung laging nagpapahinga, laging na humihinto, tagal talaga. Diba? Kaya sa atin as Christian, hindi laging tumitigil. Lagi tayong magpatuloy. Amen! Tuloy, forward. Ano ba ang defines ng sleep? Sa isang tao, pag ikaw ay natutulog, a condition of body and mind that typically recurs for several hours every night. Diba? Pag tayo natutulog, stop lahat. And which the nervous system is relatively inactive. So wala ka talaga activity. May natutulog bang nagluluto? May natutulog bang naglalaba? Siyempre, tigil lahat. Diba? Kasi natulog ka nga.
So wala kang ginagawa. And the eyes closed. May natulog bang bukas ang mata? Siguro may half open, half closed. May taong gano'n, no? Pero pag tulog talaga, lahat, pikit talaga mata. No? Wala nakikita. Lahat ng mga muscles mo naka-relax. No? Lahat, wala kang ibang gagawin. Kaya yun ang pag-define ng isang natutulog. Di ba? Walang ginagawa, hindi gumagalaw. Pero meron namang tulog na gumagalaw, pero pikit ang mata. Sino naka-experience ng ganyan na bumaba sa bahay nila, pero tulog? Sino? Wala man lang akong naranasan kasing ganyan. Kuyawa po na, mahagbong kagdanan. Pikit yung mata, paano hakbang? Palabas lang yata yan. Meron ba? Totoo? Walang hagdanan. Paano kung may hagdanan? Ligid-ligid ka. Oo, kasi hindi mo bihira lang siguro yan, yung nagtulog-tulugan. Pero wala ka talagang ginagawa niya dapat. Pero alam ko yan, mga pelikula, para hindi mahuli, kunyari tulog. Na bumangon. Pero wala talaga. Pero sa atin, sabi dito, you don't overcome sleep. Hindi talaga natin mapipigilan pag ikaw ay gusto nang matulog. No? Pero sa ating buhay, napipigilan talaga tayo. Hindi natin mapigilan ang tulog kasi napipigilan tayo sa pagkatulog mo. Ano ba ibig sabihin nun? Kumbaga, hindi natin makontrol ang antok or tulog. No? Pero kinokontrol tayo ng pagiging antukin. No? Kinokontrol ka kasi kayang-kaya niya papikitin ang mata mo eh. Diba? Pero paalaala ng salita ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Diyos, kung ikaw ay patuloy na natutulog sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mo talaga magagawa ang mga gawain ng ating Panginoon. Or hindi mo matupad ang pangako ng Diyos. Ano ang sabi dito sa Joshua 13:1? Tagalog, please. Okay. Joshua 13:1. Matandang-matanda na noon si Josue, sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito ang kailangan pang sakupin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi kailangan ikaw ay matutulog kasi marami pang ipapagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi ka na dapat naghinto na kasi sabi ko nga, pag natulog na ang tao, wala ka nang ginagawa. Kaya, hindi mo na magagawa yung mga gawain mo, pero hindi yan ini-encourage sa atin ng Diyos. Kasi si Joshua nga, maraming pinapagawa ng Diyos sa kanya. Ano ang sabi sa 2 Kings 4:24 and Ezekiel 1:12? Ito yung mga salita. This is the word of Lord today. Ano ang utos ng Diyos? Get up and get moving. Kung tulog ka sa paglilingkod sa Panginoon, paano ka magpatuloy? Di ba? Kung mababasa natin yan, get up, get moving. Isuot mo ang gear. Kahit hindi pa tayo tapos, no? Hindi pa tayo tapos sa buhay, pero ito yung utos ng Panginoon na ipagpatuloy natin gawin. Kaya meron tayong baluting na sinusuot kasi mayroon nga tayong haharapin sa bawat hakbang, sa bawat lakad, sa bawat takbo ng buhay. Kung wala kang gear o yung balutin na sanggalang, sandata mo, matitinag ka talaga. At kung ikaw patuloy naging tulog, hindi mo malalabanan yung ating kaaway. Di ba? Kung lagi kang natutulog, relax ka lang, walang ginagawa. Diba? Kaya pag ng kaaway,
wala, relax ka rin. Ano ka rin, nabuwal. Kaya sabi ko dahil we talk about sleep, itong anak ko, kaya tumangkad ito. Sleep is life. Kaya yung mga nagpupuyat dyan, mga kabataan, matulog kayo para tumangkad kayo. Huwag kayo magpupuyat. Kaya sabi ko minsan sinasabi ko, anak, malaki ka na, huwag laging tulog ng tulog. Ni-encourage na rin kasi siyempre, tama na yung pagtangkad mo. Pero sa mga ganitong edad talaga, no? Gusto mo talaga, hindi kumain, basta matulog ka lang. Sa sobra ba namang stress sa pag-aaral ngayon? Oo, hindi pa nga nagka-college. Pero lagi ko pinalahanan na ang sabi ng Biblia, huwag laging matutulog kasi yun ang ng katamaran. Pero sa ating buhay, mayroon naman tayo, iba naman ang inaano dyan sa sarili natin na kailangan mo ng rest sa body mo. Pero we talk about spiritual life. No? Hindi kailangan tayo magpahinga o maglaylo o magbalik o mag-backslide or gawin mo. Yun ay sign na tulog spiritually. Kailangan lagi kang gising. Amen? Lagi kang alerto. Lagi mong nakikita lahat ang kaya mong gawin. Kung tulog ka, hindi mo nakikita, lumapit na palang kaaway. Andiyan na palang tukso, nakapikit pa mata mo. Andiyan na sa harapan mo. Kaya meron ng kantang, tukso. Layuan mo ako. Hindi ka nga ikaw ang lumapit Kasi nakapikit ka Diba? So, eto ang sabi ng salita ng Panginoon na kahit alam natin na tayo'y pagod na, tayo ay lumalaban sa gera, tayo ay nararamdaman natin na minsan iba na talaga ang ating pakiramdam. Diba? Pag yung isang tao pagod na, marami nang nararamdaman. No? Pero ang lagi nating isipin, kahit ganun pa man, no? Patuloy pa rin tayo sa panalangin. Kasi every prayer, every testimony, every hallelujah natin, no? Sa bawat tinanim natin sa gawain ng Panginoon, every time we speak in tongues or ano pa ang mga ginagawa natin, no? You are fighting sa ating kaaway. Amen? Kasi lagi kang nagpe-pray, lagi kang nandyan sa gawain ng Panginoon, nag-aaral ng kanyang salita, lagi kang nag-testimony. Ibig sabihin, sa ating kaaway, pag lagi mo yung ginagawa, ikaw ay gising na gising. Diba? Hindi kasi kung di ka man lang makapagbigay ng testimony, di ka man lang say hallelujah. Sasabihin pa sa nag-lead dito, say hallelujah! Hallelujah. Paano? Para kang antok na antok, hindi mo na maririnig. Ang tunay na gising, malakas ang boses. Amen? Gising ba kayo dyan? Ay, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Buti na lang, gising kayo. Nakasigaw. Baka meron na, Tapos na ba? Diba? Yun ang nagiging, natin, no? Basihan. Kasi, kung talagang hindi ka na say hallelujah, hindi ka na makapag-pray, yun na yung sign na ikaw ay, tulog. Kaya mga pastor, minsan pag nakikita, lalo na sa amin sa Makati paghapon, tulog talaga yun mga kapatid. Sarap na tulog, aircon. Dito, lamig na, hindi na, wow, dalawa na, lalamig na nga ako, wala na pawis. Before, grabe yung, yung hapon talaga. Kaya, ang boses ko, pasensyahan nyo, kasi nag-usap lang tayo, para akong nagagalit. Dahil sanay ako, every time ng Sunday afternoon, lagi kong lakasan ang boses ko para magigising. Ang mga nag-duty ng gabi, iba?
ang mga mga night shift, tapos morning na ang ano nila, tapos nagsimba, siyempre natutulog talaga doon. Hindi na lang ako magpahalata na pag tumingin ako, may nakaano dyan, oh. may nakapikit talaga, pero naintindihan naman natin yun. Basta nandyan ang kanilang presensya, at dyan ang kanilang sarili. Oh. Basta, yung katabi bantayan ninyo yan, baka may mabuwal. Sa ano naman. Pero sa awa ng Diyos mga kapatid, sa hapon namin na schedule, wala pa naman dahil yung boses ko minsan, magugulat sila dahil nag-high pitch na. Yung pala, may ginigising lang ako doon na side. Yung ganun. No? So, okay, so tuloy tayo. Ano ang sabi dyan sa Genesis 26:13. Ayan. Ito ay speaking of Isaac. Bakit yumayaman si Isaac? Sige, Genesis 26:13. The man became rich. Okay, patuloy na lumago si Isaac. Tagalog tayo. Sa kanyang kabuhayan, at siya'y naging napakayaman. Bakit? Kasi siya ay patuloy naging forward. Yung patuloy ang kanyang pagsikap. Di ba? Went forward and grow until he become very great. Kaya yung pagkahirapan sa buhay, hindi yun ibig sabihin na maghihirap ka na talaga dyan. Eh kung hindi ka naman kumilos, hindi ka naman nagsisipag, mahirap ka talaga dyan habang buhay. Kasi si Isaac nga, sabi niya dito, tungkol kay Isaac, bakit siya lalong yumayaman? Dahil siya ay patuloy na gumagawa sa pagsisipag sa kanyang hanap buhay. Kaya kung wala pala tayong ginagawa mga kapatid, hindi ka gumagalaw dyan, hindi ka naghahanap kung ano man yung mga mapagkitaan, hindi ka talaga yumayaman. Kaya ang mga mayayaman lalong yumayaman dahil they go forward. Amen? Patuloy, hindi sila hayaan na andyan lang, may pera na ako, okay na to. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, lumalago tayo kung tayo'y patuloy din na kumikilos. Hindi ibig sabihin na ikaw lang laging bibisitahan, ikaw lang laging bibigyan, ikaw lang laging tutulungan. Hindi ka talaga lumago. Pero pag ikaw masipag sa paglilingkod sa Panginoon, tapat lagi sa Diyos, laging nanalangin, laging masipag pumupunta sa gawain ng Diyos kahit wala pa masahe, lakad. Lakad nga kami noon. Maligaya to kanto. Kaya pa ba natin maglakad, ma? Ngayon hindi na, hapo na. Pariha na gilmian eh. Pero dati, wala kami pera. Basta, makatapos lang ng pag-aaral. 7 years sa college. Okay lang. Walang pira walang pag-intro. Sabi ni Daddy, walang hinto na naman. Hinto. Ala, sige. Walang magawa, alangan. Tapos sa next sem, meron ng pang tuition day. May isang subject. I-enroll mo, isang subject lang. Mauro na ako aton dito sa NCB, isa ka subject. Gabi, pag yun. Nga naman po ko sa una, no? Glory to God. Muadto kaya po sa jeep. Kung wala jeep, baktas. Lakad dito. Isa ra ka subject na enroll sa isang sem. Kaya maswerte ang may mga gulang nagpapaaral sa inyo. Maswerte naman ako noon, kaso gipit talaga mga kapatid. Pioneering Tapos kayo, may hatid sundo, may baon, tamad pa mag-aral. Pero wala yan dito, nasa labas yan. Kasi ang lahat na nandito mga bata, masisipag! Amen! Palakpakan natin ang ating
God's grace. Masipag ba kayo mga bata? Ha? Uy, nagulat. Baka kayo ay may baon na nga, hatid sundo pa. Di pag yun, mo eskwela, kayo dito pa sa computeran. Paano ka ngayon? Lalago sa iyong, sa buhay. Di ba? Kailangan patuloy na maging masipag kasi forward, tuloy lang. Oo, kahit ulan, nabuslot na. Alam nyo, naranasan talaga namin yan. Hindi ako mahiyang magsabi. Pag tag-ulan, mga kapatid, sa una, kay bisag ulan mo, eskwela man mi. Karon gamay ng taligsik, may eskwela. Grabe karon no, wala dayon, suspend dayon. Sa una, lagi makaalala ko, baha ng, way mga gutter yung, SM at saka Maligaya, walang ano. Nga nung namay tayo eskwela. No, masipag ang mga, dati. Basa na mong uniform, ang among sapatos, nagipalit sa bayan. Dali ra mabuslot, kay basa lagi, lusot imong medyas. Lagom na po yung medyas tungod sa tubig ng mga hugaw kayo. Wala man tanahadlok atong mga sa baha. Karon ra man ning mga kuan. Pero sa una, naranasan na, baktas mi dos lagrudulo. Lagro kasi ako mga kapatid. At tumis lagrudulo kay maghabol mig jeep, kay kung abot na diri puno naman, di na kauli. Ang ginawa namin from Lagro, ewan ko kung may taga-Lagro dito, baktasin mo hanggang Lagro dulo. Ang baha dito, di imo dito apakan. Kasi ang tubig, nga naman po sa una, no? Pero yun ang masabi ko, na kahit sa kalisod, tuloy pa rin. At sa awa ng Diyos, nakatapos din naman ang pag-aaral. Yeah? Kaya, glory to God, hallelujah. Kaya walang rason yung ating mga anak ngayon na magtamad-tamad. Dopit lang na eskwelahan, hatid pa, sundo pa. No? Baon pa. Andyan na gadget. Tapos dili pag yun, mag-aral. Kay mapagod. Kay matulog. Diba? Pero, salamat sa Panginoon. Sana, alalahanin natin si Isaac sa kanyang pagsisikap, patuloy sa kanyang pangarap, siya ay nagtagumpay at patuloy naging mayaman. Amen? Kaya ang hangad natin sa ating mga kabataan dito, hindi na tayo mag-produce ng mga mahirap na mga generation. Wala na yan. Dahil naturuan na kayo. Hindi na kagaya sa una ng ating mga panahon na hindi pa naman nila alam ang Biblia. Hindi pa nila alam ang sikreto ng pagpapala. Hindi pa nila nabasa ang salita ng Panginoon kung ano yung paraan na ikaw palaguin ng Diyos sa iyong pinansyal. Hindi pa tayo naturuan noon. Pero ngayon, wala nang dahilan na hindi kayo lumago sa pinansyal. Dahil alam na natin ang salita ng Diyos, tinuruan na tayo ang sikreto ng pagpapala, ang sikreto ng pagyaman. Unahin natin ang Diyos. Amen! Ibigay natin ang para sa Kanya. Magbibigay tayo sa pinansyal. Huwag maging madamot sa Diyos. Yun. Kaya wala na dapat mahirap na mga generation natin ngayon. Dahil yun na yung, Kaya alam niyo mga kapatid, nung una, honest talaga, ayaw namin magpastor. Dahil napakahirap ang nakita namin sa kanila, daddy at ni mama. Ako lang magmama, lahat nagmami. No? Lahat sabi ko, Lord, ayaw namin. Pero hindi. Inuunting-unting pinaranas ng Diyos ang pagpapala. Kaya ngayon, pigilan mo man o hindi ang gawain ng Diyos, nandoon kami nakasuporta. Dahil alam namin, ito ang binigay ng Diyos at ito ang pagpapala na paraan na ito na aming makamatanggap ang aming mamana. Amen. Kaya sabi ko, tapos na pala ang paghihirap. Sa panahon ng ating simula ng ministry, yun na yung paghihirap nila. Sa ating panahon ngayon, for harvest na. Kasi alam mo, hindi na mahirap yung
Glory to God, by God's grace. Glory to God, covered by the blood of Jesus, mga kapatid. Kahit saan ang gawain ng Diyos, nandoon ang mga kaluluwa, ang mga members sumusuporta sa gawain ng Diyos. Alam mo ba, akala ko yung mag-pioneer mahirap. Akala ko ba magsimula ng gawain lisod. Ganon ang nasa ano ko, kaya gusto namin dito lang kami lagi sa Maligaya. Dito lang may mga member na, dito na stable na. Yun ang nasa isip namin kasi ayaw namin maghirap. Hindi pala mga kapatid. Dahil tapos na ang paghihirap, kahit saan ka, hinahanda ng Diyos ang mga kaluluwa na ready susuporta sa gawain ng Diyos. Dahil yun ang nakalaan. Sa panahon ngayon, pinagpala na ang mga anak ng Diyos. Amen! Na-witness ko yan mga kapatid, hindi namin akalain. Di ba? Hindi ko akalain. Kumilos ka lang. Huwag kang matulog. Huwag laging magpahinga. Huwag laging nakarelax. Wala ka talagang aabutin. Wala kang makakamit. Diba? Kaya sabi ko, siguro sa ministry ko, yun na yung travel. May visitation kami once a month, Muntinlupa, ang pinakamalaki, Cavite. Binibisitahan ko sila. Kasi kailangan mong maano yung ano nila, kalagayan. Before, hindi kaya kasi pandemic, bawal. Yung ganon. Ngayon, kahit Cavite, sabi ko, Lord, saan pa ba? May malayo pa ba? Ibibigay mo. Kaya sabi ko, noong na-feel ko ang kapaguran, pero hindi ako susuko. Na-feel lang ang kapaguran. Sa sitwasyon ba naman, every Sunday babiyahe ka, maghahanda ka, gigising ng maga, magluluto, pakakainin mo ang mga musisyan, ang mga kapatiran. Hands-on ako mga kapatid, ako mismo. Hindi ko lang alam, may masarap na ulam, may hindi. Basta, hindi kayo gutom. Mga merienda, ganun, ano ako. Minsan, nung time na yun, 2 years, ano na yata, minsan nakapila ko ng pagod. Lord, ikaw na ang gikilos nito. Lahat ginawa ko na. Hindi ako nagsisisi, hindi ako susuko. But Lord, tulungan mo ang gawain mo. Diba? Hindi pwede na ano. Pero alam mo, gusto ng Panginoon na makita niyang naghihirap ka muna. Nag-i-effort ka. Kahit anong klaseng trabaho, profesyon, abroad or ano, kailangan paghirapan. Walang madali ngayon. O, walang instant. Instant noodles lang. Instant ano lang. Di ba? O, fast food lang. Pero sa buhay, hindi maaring instant. Paghirapan mo yan. Walang 24 hours, walang overnight, yayaman ka na. No. Magsikap kayo. Then pag nakita ni Lord, di ba? Doon ka na papagpalain. Move! Kagaya sa Biblia, sabi dito, the secret ingredients of faith is push. Sabi mo sa katabi mo, push. Hinaan mo lang, baka malaglag dyan. Push. P-U-H-S-H. Tulak. Kasi alam mo, walang nag-ano kung hindi ka nag-move. Remember in the Bible, the woman with the issue of blood, kung hindi siya lumapit kay Jesus, hindi siya kusang nag-move sa sarili niya, hindi niya makamit ang kagalingan. Diba? Remember that woman. Next, Bartimaeus went after his sight. Lumapit siya sa Diyos para mapagaling ang kanyang pagkabulag. Dahil sa kanyang effort na pumunta kay Jesus, nakakita siya galing sa pagkabulag. The next is Zacchaeus. Kung hindi siya umakyat sa puno ng sagamuro, hindi siya makita ni Jesus, hindi sana siya makalapit kay Jesus. Pero may effort siyang ginawa para sasama si Jesus sa kanya. Hindi lang sa nakita, sumama pa talaga sa kanya. May effort mga kapatid. Amen? Sa paglilingkod. And Cyrus went after Jesus to raise his daughter from the dead. Lumapit siya kay Jesus
para mabuhay kanyang anak na babae. Who else? The widow whose son died rushed to Elijah to restore life to her son. Lumapit, tumakbo pa siya, hinabol si Elijah. Mabuhay lamang ang kanyang anak na lalaki. Eh kung nandun ka lang, wala, patay-patay, walang hiya-hiya or man, mabubuhay kaya ang kanyang anak na natiling patay. Kailangan mong kumilos. Amen. Para makuha mo ang pabor, ang presensya ng Panginoon, and the desperate leper fell at Jesus' feet, seeking His healing. Isang kitungin lumapit sa Diyos. Nagmalikluhod, ano ba tawag doon? Lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Hesus para lang maging malinis ang kanyang katawan, gagaling sa kanyang karamdaman. Diba? Kaya sa atin, gusto man tayong pagpalain ng Diyos, kumilos ka kapatid! Galaw-galaw naman dyan! Hanap naman ng makikitaan, trabaho. Amen? Amen? Huwag tayong mag-isip na nanatiling ganun. Mahirap sa buhay. Kamusta kapatid? Ganon pa rin. Dapat hindi. May pagbabago. Kasi you go forward eh. Ganon pa rin ba kung hindi ka kumilos? Siyempre, may iba na. Pero kung hindi ka kumilos, ganon pa rin. Nandiyan ka pa rin. Steady. Di ba? Dapat pag kamusta kayo sa iyo, kamusta kapatid? Ay, praise the Lord, pinagpala na. Sana ganun lagi ang sagot natin mga kapatid. Amen? Hindi yung ganito pa rin, mahirap pa rin, lisod pa rin. Ang buhay, wala kang ginawa. Diba? Yan ang lazy faith. Yan sinasabi, tamad na pananampalataya, walang pagbabago. Diba? Dapat natin isipin yung mga bagay na makapagalaw sa bundok. Diba? Bold, aggressive faith, the kind of faith that gusto ng Panginoon sa James 2:20, the master key to the Christian life is faith. Kung ganun pa rin ang buhay mo hanggang ngayon, wala kang pananalig, wala kang panampalataya sa Diyos. Dapat may pagbabago na at pinagpala ka na ngayon dahil anak ka na ng may-ari ng lahat ng bagay. Amen. Hindi man ganon kaabunda na over, pero masustain naman ang ating pangailangan is enough, happy to serve God. Diba? Ang pinakamahalaga dito mga kapatid na ikaw pinagpala, kung ikaw makapagbahagi na pinansyal sa gawain ng Panginoon. Maluwag na. Di ba? Kahit naman nung kunti pa, doon mo na pinapractice sa kunti at maliit pa. Kasi palalakihin yan ng Diyos. Kasi kung mahihirapan ka pa, maliit, paano palalakihin yan? Di ba? So, nandun yung sacrifice. And then, makikita mo ang kayang gawin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Nanibago ba kayo sa akin? Malakas lang talaga ang audio. Pero, at least, nakikita ko kayong walang dyan. Walang naaantok. Kaya the key to the great deliverance of the Israelites, makikita natin mga kapatid, ang susi sa kanilang paglaya sa Red Sea, they keep moving. Diba? Patuloy silang gumagalaw, patuloy. Kaya sila nakalabas sa pagkaalipin ng mga taga-Ehipto dahil they keep moving. They didn't feel like it. Minsan, hindi naman nila ramdam na sila'y niligtas. Marami pang mga, tawag dito?
nagmumurmur, nagrereklamo man, pero naglalakad. No? Nakaalis pa rin doon. Sabi, ano ba ito? Hirap, init-init. Pero, they keep moving. Di sila nanatiling nandoon. Kahit ganun pa man, they keep moving. They didn't make sense, but they keep moving. They were afraid. Takot na takot sila. Lord, ano mangyayari namin dito sa deserto? Walang pagkain, mahirap. But they keep moving. Di ba? Lakad pa rin sila. Kung saan yung grupo, saan yung panon, lakad pa rin. Di ba? Yung ganon. They were tired, but they keep moving. Kahit pagod man, patuloy pa rin. Amen. No? They felt like quitting. Kahit gusto na mag-quit, ayoko na. Pero they keep moving. Diba? Minsan tayo, ayoko na, suko na ako, pagod na ako. Pero sa ating paglilingkod sa Panginoon, tuloy pa rin. Amen? Alam ko may mga problema dito, may karamdaman, may ganun. Pero salamat sa Panginoon, nakikita ko ang mga mukha nila ngayon. They keep moving. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. They were frustrated sometime. They feel frustrated sa mga nangyayari. Minsan hindi natin nakamit ang mga nihiling natin. But we keep moving. Kasi ito yung paraan, you have got to inform the devil that you're not dead. Amen? Hindi ka patay sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit anong alog niya, kahit anong bigay na problema sa iyo, anong karamdaman minsan tayo makaranas ng ganon. Dapat maipakita natin sa ating kaaway that we keep moving dahil may Diyos tayo na kasama natin sa buhay. Amen? Kahit ano man yun. Kaya minsan, you have been knocked down, and even knock out. Na-knock down, na-knock out. Sino mahilig dito sa boxing? Sino mahilig dito sa, anong tawag dito? Mama daw, boxing. Ano ba yun? All champion? One champion? Minsan, yun ang laging, pag nandyan yung asawa ko, laging duguan. Yun ang knock out, knock down. But, you still got breath. Humihinga pa rin tayo. Kaya minsan, inaano tayo na ating kaaway, bug. Problema, away. Kagutuman, kailangan, walang pera, bug. Knock-out, walang pera. Ubus na ganun. Pero humihinga ka pa rin naman. Di ba? Hindi ka naman na walang hininga. And if you still get breath, you still got praise. And if you still get a praise, you still get a weapon. Kasi kahit anuman, na-knock out ka man, na-knock down ka man, humihinga ka, patuloy pa rin ang ating pagpuri sa Panginoon. Di ba? And then sa ating patuloy na pagpuri sa Panginoon, may weapon tayo. Ano ito? Ano ang weapon natin? Mayroong sandata na binigay nating Panginoon to fight against the enemy. Di ba? Kahit dahil dyan, sa pag-fight natin, masisira ang gawa ng ating kaaway. Amen! Kung wala kang salita ng Panginoon, ano ipafight mo? Wala kang verse, wala kang pagbabasa ng Biblia, paano mo ngayon kalabanin ng kaaway? Ha? Wala kang weapon. Paano masira ang gawa ng kaaway? Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Sa mga verse natin, mga favorite verse natin, may notes tayo. Kaya sa ating katapusan, keep moving, keep praying, keep worshiping God, keep fighting the good fight of faith. Kaya walang panahon ang tulog-tulog sa ngayon. Amen! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Siniling ko ang lahat na tumayo. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, God. Isipin mo, mga kapatid, na minsan, anong mga bagay ba nagbagabag sa iyong buhay na minsan ikaw ay napapagod, ikaw ay nanghihina. Pero salamat sa salita ng Diyos, sa kanyang mga paalaala,
na walang puwang ang pagtigil, ang lumayo, ang panghinaan ng loob sa kamay ng ating Panginoon. Kailangan lang natin tandaan, nandyan siya lagi. Hindi niya tayo hayaan na nangangailangan. Tawagin lang natin siya. Tandaan lang natin ang kanyang mga salita, ang kanyang pangako sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Awitin natin ang isang chorus. I shall love the Lord. The Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. I shall love the Lord. I shall love the Lord with all my heart. Awitin mo ito, kapatid, na galing sa iyong puso. Mangako ka sa Diyos na kahit anumang mangyari, mahal na mahal mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan. Ayaw niya na ikaw ay manghihina sa Kanya o mawala ng tiwala sa Kanya. Nandyan siya lagi. Hallelujah, handang tumulong sa atin. I shall love the Lord. I shall love the Lord with all my heart. I
tunay na Diyos. Hallelujah. Oh, glory, glory. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We praise your name. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga na ito. Patuloy mo kaming lukuban sa iyong banal na dugo ang iyong mga anak dito sa Maligaya. Lord, gamitin mo sila sa anumang paraan sa paglago na iyong gawain. Patatagin mo sila, O God, sa kanilang pananalig sa iyo, sa lahat na nakapanood, lahat ng mahal sa buhay na kahit nasa malayong lugar, iabot mo yung kamay na ingatan sila, Panginoon. Pagpalain mo, O God, ang kanilang mga trabaho. Ganon din, Lord, patatagin mo sila sa kanilang panampalataya sa iyo. Lord, i-bless mo ang lahat. Salamat, Lord, siniyuhan mo sa iyong banal na dugo ang iyong mga salita na hindi namin makalimutan, hindi manakaw ng aming kalaban, bagkus patuloy na lumago at tulungan mo kami, Panginoon, na maisabuhay iyon sa araw-araw. Lord, salamat sa mga pagpapalang matanggap na iyong mga anak. Hallelujah! Alam ko may hinanda ka mga pagpapala sa paglabas namin sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang hinanda mo. Hallelujah! Na matanggap in Jesus' name ng bawat isa. We praise your name. Hallelujah! Panatilihin mo ang pagkakaisa, ang pag-aunawa, ganon din ang pagtutulungan sa iyong gawain. We praise your name. Sa iyo lamang namin binabalik ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.